Day 4 to 6, bisitahin naman natin ang Pacific Coast ng Visayas. Dito yan sa probinsya ng Eastern Samar. Good day mga kapadyak. 7 AM, pagkatapos mag-almusal sa tahanan nila Michael ay lumarga na ako. Ang aking ruta ngayong araw ay nasa 87 kilometers lamang mula Tacloban City hanggang Balanggiga, Eastern Samar. Dumaan muna ako rito sa MV Eva Jocelyn Shrine upang kumuha ng litrato. Ito yung barkong sumadsad sa ilang mga kabayan noong kasagsagan ng pananalanta ni Bagyong Yolanda. Nakilala ko rito ang mga taga Maynilang silang Sir Marlon at workmate niya. Pagkatapos ay tuluyan ko ng nilisan ng syudad at tumawid na sa 2.16 kilometrong haba ng San Juanico Bridge. Ito ay pinatayo at nasinayaan ng nooy Presidente Marcos upang pagdugtungin ang mga probinsya ng Leyte at Samar taong 1973. Dito ay nagkita kaming muli nila Sir Marlon. Tricycle kayo? Ay po. Mauna na ako. Pagbaba ng tulay ay kumanan ako patungong Basay, Samar. Kung saan ako unang nakatikim ng ulan sa aking biyahe. Pasado alas 12 nang marating ko ang bayan ng Maraput. Sa GL Garden Cafe and Restaurant ako ng liyan at nagpahinga. Mga padyak, dito tayo ngayon sa GL Garden Cafe and Restaurant. Ako ay nagpapasalamat din sa mga staff ng cafe na to sa pagpapabaon ng ipinagmamalaki nilang homemade coconut cookies. Kumuha na rin ako ng video dito sa Capinas Point dahil sa ganda ng view at sariwang hangin. Bandang alas 2 ng hapon nang marating ko ang boundary ng Samar at Eastern Samar. Lawaan ng unang bayan na madadaanan at kasunod na niyan ang Balanggiga kung saan ako sinalubong ni Sir Titoy at Sir Aris. Sinamahan nila akong pumasok sa San Lorenzo de Martir Parish Church upang makapagpakuha ng litrato sa centuries old na Balanggiga bells. Ito yung mga kampanang kinuha ng mga Amerikano noong 1901 at naibalik naman ng Estados Unidos sa Pilipinas noong 2018. Naimbitahan na rin akong maghapunan at matulog sa kanilang tahanan ni Sir Titoy. Medyo mainit na nang makalis ako ng Balanggiga. Ang mga susunod na bayan ay Giporlos at pagkaliwa naman sa crossing ay itong General MacArthur. 11:15 na, hali. Pasok na ako sa poblasyon ng General MacArthur. Pero hindi ako dito maglalad. Bayan ng Inatuan. Bayan ng Hernani pala ang kasunod. Hindi Inatuan. Ako kaya napulot yun. Sa gutom na. Alas 12 nang biglang bumuhos ang malakas na ulan papasok ng bayan ng Hernani. Pagkatapos man ng halian, sa di kalayuan ay binisita ko ang Canhugas Nature Park. Mga isla dun sa Siargao. Yan ay Pacific Ocean. Huwag mo tayo ito, ingat sa paglalakad. Baka sa paghawak sa mga bato. Sa ilalim ng mga bato ay nagsabit ako ng duyan upang magpahinga. Maraming salamat sa staff ng park sa pagsawalis niya ng wallet kung nalaglag sa batuhan. Mula Canhugas hanggang Barongan City ay may 57 kilometers pang distansya. Kaya naman ay nagligpit na ako at pumadyak na. 3 bayan pa ang madadaanan. Yan ang Lorente, Balangkayan. Kung saan ko nakilala mga siklistang ito, nasinabayan naman ako hanggang Maydulong. Madilim na nang marating ko ang capital city ng Eastern Samar. At sa di inaasang pangyayari ay naflatan na naman ako. Mabuti na lang ay na-meet ko ang mga taga-syudad na ito na tumulong sa akin at nagturo dito sa RB Motor Shop. Pagkatapos maghapunan ay naghanap na ako ng matutulugan. Ngunit fully booked na pala lahat ng hotel at transient dito dahil sa nakaschedule na civil service examination kinabukasan. Kaya nagtungo na lang ako sa City Police Station at malugod naman nila akong tinanggap. Madilim pa ay bumangon na ako, nagready, saka pumadyak na. Ang target ko naman sa day 6 ay ang huling bayan ng Eastern Samar sa norte, ang munisipalidad ng Ateche. Good morning mga padyak. Madalas ang pag-ulan dito sa Pacific Coast. Kada munisipyo nga pala ay inihintuan ko upang magpahinga saglit, makainom na rin ng tubig at makakuha ng litratong pag-remembrance. Pagdating sa bayan ng Taft ay tila nakaramdam na agad ako ng pagkalaspag at pagod. Kaya alas 10 pa lang ay kumain na ako ng pananghalian. Alas 10 na mga padyak at papasok na ako ng bayan ng Taft sa poblasyon. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagkahapo ko. Kaya dito sa Governor Juan Sulci Park ay nagpahinga ulit ako. Alam ko sa sarili ko na di ko na kaya pamadyak pa ng malayo. Kaya nagdesisyon na akong tumigil na muna. 11:40 na.
ng tanghali. At nalito na ako sa bayan ng Canal. Ganda, dito na lang muna ako for today. Medyo laspag na agad ako, kahit na yung mga braso ko. Nagkataon namang sa kasunod na bayan ng Canavid, nakatira ang mga kamag-anak ng biyenan ko. Kaya nakiusap akong sa kanila na lang magpalipas ng gabi at malugod naman nila akong tinanggap. Sayang, kaunti na lang ay matatapos ko na sana sa loob ng 3 araw ang Eastern Samar. Minsan talaga may mga di inaasang pangyayari at hindi lahat ng planong ay nasusunod. Ang importante, meron tayong backup plan at kaya nating bumangon sa kada pagtumba. Kapadyak, nadaanan ko ba ang lugar nyo? Comment nyo naman location nyo at baka nabisita ko na rin yun. Sunod na video ay ang mga natitirang bayan ng Eastern Samar at ang pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan sa probinsya ng Northern Samar. Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!